Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel at bagong lahat. Advance Happy New Year po sa inyong lahat. At eto na nga mga karibin natin, viral ngayon, matindi to. Grabe kapapasok lang former President Rodrigo Roa Duterte bumuelta. Iseminay suspended ng 14 days. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Balitang Pinoy at TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, dahil po sa kawalan ng may pagmamalaki ng administrasyong ito, PBBM, ito po ang napuna natin. Nagkalat po ang sari-saring paninira kay Pangulong Duterte at sa kanyang anak ni Sara Duterte. Iisa-isahin po natin. Bago po yan, pa-live na po ako, bigla pong pumasok ito pong pagsasampa ng injunction ng SMNI sa pamamagitan po ni Rolex Suplico, Attorney Rolex Suplico, at saka si Attorney Tolentino, hinggil po dito sa paglapit po nila sa Court of Appeals na maganda rin pong talakayin natin. Ano po yung dahilan bakit po nila hinihiling ng TRO dito po o temporary restraining order dito po sa order ng NTC na sila ay suspendihin ng 14 days. Yan po mapag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. Alam po ninyo, ito po, kapapasok-pasok lang po ng balita na ito. Nakakatawa po, ang pinagmamalaki nila, dalawa lang halos, Una, ang pinagmamalaki nila, may pumasok na 4 trillion. Nung marami po nag-react, ay pledges lang naman pala yan, Pledges lang pala yung pinagmamalaki yung pumasok na investment dahil sa pagta-travel. Gusto ko sa nila pagmalaki na dahil sa kawalan po na maipagmamalaking proyekto ng kasalukuyang administrasyon, dahil ang tangi po nating nakita, wala po sa food security, nakita naman natin, nagtaasan po yung presyo, lalo na po ng bigas. Wala rin po sa ibang industriya na may papakita. So gusto po nilang i-justify na yung pagta-travel po ng ating mahal na Pangulo, pinakamarami po, naitanong na nga po to sa sa isang sikat na TV show sa Amerika, yung Jeopardy. Naitanong na po yan, sino ang presidente na tinaguri ang yung travel ng travel. Totoo po to. Baka akala nyo, naglolokohan lang tayo, Sikat na po yung pagta-travel ni Pangulong Marcos. So, gusto nila i-justify kasi dinagdagan na naman nila Dinagdagan nila ng 58%, mahigit kalahati ang dinagdag nila sa budget ng pagta-travel. Para po ma-justify ang lahat ng yan, si Pangulong ang kanila lang pong tanging maipagmamalaki yung may pumasok di umano na 4 trillion. Ngayon po, dahil na lantad po sa kanila lahat, na pledges lang naman pala yan. Yan po ay pangako pa lang yung 4 trillion. Ngayon po, lumabas na po ang katotohanan na around o kulang-kulang 300 billion lang po. Ang layo naman ng 4 trillion sa 300 billion pesos. Yung actual pong pumasok, 300 billion. Ayan po, wag po tayong maglokohan. So ano po yung performance na yan? Ayon po sa Bangko Sentral, itong pumasok na pera na ito, mas malaki pa po. Yung pumasok na pera, kung ikukumpara nyo, same year, same na mga taon, same na panahon, mas marami pa po yung pumapasok na pera sa Pangulo na hindi nagta-travel, si Pangulong Duterte. Yan po ang katotohanan, Kung pagmamalaki nyo po na may pumasok na pera. So kung ganun pala mga karibin natin, parang masaya, Masaya po ang mag-travel mga karibin natin, mas malaki pa pala yung pumasok na pera ni dating Pangulong Duterte, mga karibin natin,
kesa dito sa pa-travel-travel ni PBBM. Nako po. Ano nangyayari sa ating bansa? Kasi mga karibyo natin, ganito po ang posibleng nangyayari, no? Ito, opinion lang po ito, ng simpleng tao. Kapag travel ka ng travel, mga karibyo natin, parang, di ba, masaya, di ba? Masisit aside mo yung ibang problema ng ating bansa, mga karibyo natin, no? Tulad na lang po ng pagtaas ng mga bilihin, no? Mga agricultural products, mga karibyo natin, food security. Oh, di ba? Parang nakakalimutan nyo na po. Isa po sa mga tungkulin ng gobyerno ang food security, mga karibyo natin. Paano na lang po, di ba? Kung ganitong taas ng taas po ang mga bilihin, sa palagay niyo po ba nagkakaroon po ng food security? Di ba? Yung mga tulad naming hampas lupa, di ba? Mahihirapan na pong bumili ng 1 kilo ng bigas. Kasi sobra na pong mahal. Buti sana kung bigas lang ang bibilhin mo. Marami pa pong kailangan, di ba? Para mabuhay sa araw-araw. Hindi lang po bigas. Which is na patuloy rin pong tumataas ang mga presyo. So kung ganyan pala na parang sa sinasabi ni Sir Badong, useless, no? Yung pa-travel-travel po ng ating Pangulo, dapat mag-focus na lang po tayo sa kung anong problema talaga ng ating bansa, di ba? Doon naman po sa, kahit pa mag-trillion pang pondo po, no? Mag-trillion pang pera ang pumasok sa ating bansa, mga karibin natin, isa lang po ang itatanong sa inyo ng simpleng mamamayan, mga karibin natin. Saan nyo gagamitin yan? Diba? Baka mapunta lang yan doon sa mga, diba, doon sa tawag dito, yung mga walang resibo, diba? Kung doon lang din naman yan mapupunta mga trilyon na pinaghirapan yung mag-travel-travel, no, mapupunta lang sa bulsa ng mga politiko, mga ka-review natin, dapat nang i-stop yan. Diba? Kasi mas lalong maghihirap po ang sambayan ng Pilipino, mga ka-review natin, kung ganyan, di ba? Kasi isipin nyo, mga ka-review natin, hindi naman yan libre. Di ba? Yung mga pledges na yan, mga ka-review natin, hindi po yan libre. Babayaran pa rin po na yan ng Pilipinas sa pamagitan po ng mga tax. Parang ganun nga talaga, ginigisa tayo sa sarili nating mantika, mga ka-review natin, no? Marami po. Naitanong na nga po to sa sa isang sikat na TV show sa Amerika, yung Jeopardy. Naitanong na po yan, no? Sino ang presidente na tinaguri ang yung travel ng travel. Totoo po to. Baka akala nyo naglolokohan lang tayo, no? Sikat na po yung pagta-travel ni Pangulong Marcos. So, gusto nila i-justify kasi dinagdagan na naman nila Dinagdagan nila ng 58%, mahigit kalahati ang dinagdag nila sa budget ng pagta-travel. Para po ma-justify ang lahat ng yan, no? Si Pangulong ang kanila lang pong tanging maipagmamalaki yung may pumasok di umano na 4 trillion. Ngayon po, dahil na lantad po sa kanila lahat, na pledges lang naman pala yan. Yan po ay pangako pa lang yung 4 trillion. Ngayon po, lumabas na po ang katotohanan na around o kulang-kulang 300 billion lang po. Ang layo naman ng 4 trillion sa 300 billion pesos. Yung actual pong pumasok, 300 billion. Ayan po, wag po tayong maglokohan. So ano po yung performance na yan? Ayon po sa Bangko Sentral, itong pumasok na pera na ito, mas malaki pa po. No? Yung pumasok na pera, kung ikukumpara nyo, same year, same na mga taon, same na panahon, mas marami pa po yung pumapasok na pera sa Pangulo na hindi nagta-travel, si Pangulong Duterte. Yan po ang katotohanan, no? Kung pagmamalaki nyo po na may pumasok na pera, no? At wala kayong kinukumparahan, talagang may papasok at papasok na pera. Kay Pinoy nga Kahit maliit ang pumapasok, may pumapasok Alam niyo ibig sabihin, pero nakakaawa po kasi yan lang ang pwedeng may pagmalaki. Ngayon po, meron po silang pinagmamalaki. Ito po may nagtanong sa akin ito kagabi o kahapon, no? Ito po, talakayin din po natin to. Meron po ba talaga? Tingnan nyo Ang sinabi po rito,
Ito po ang bago nilang pinagmamalaki ngayong araw. Nabisto sila na pledges lang yung pinagmamalaki nila eh. Ito po. Sabi po dito ni Mr. Win-Win Situation. Hindi ko kilala to pero ngayon kalat po to. Alam niyo po iba po yung mga binabanggit natin noon tsaka ngayon, no, Mr. Win-Win. Ang pagkakaiba po, yung mga kalaban natin yung Dilawan at Kakamping. Yung ang binabanata natin yung mga Dilawan at Kakamping. Panay tao po yung mga kinakana natin, si Father Nossi, no, si Father Kakanandin, ay si Jerry Kakanandin, sila JC Punong Bayan, di ba? Sila Haiderian, mga tunay na tao po eh. Di po ba? Tsaka yung isang pare, sino ba isang pare? Si Father Nongnong. Yan po yung mga binabanata natin ng panahon ng kabanata natin, mga Kakamping at Dilawan. Sila Laila de Lima, Lenny Robredo, si Reza Ontiveros. At least mga totoong tao yung mga kalaban natin. Ngayon po panay mga pangalan na hindi mga tao. Win-win situation. Alam niyo yun? Marcos Makapili. Alam mong mga hindi tao. Okay, ito po ang sinabi niya. President Marcos Jr. paid off a portion of our debt to the tune of 1.47 trillion pesos. Nagbayad daw po si Pangulong Marcos ng 1.47 trillion pesos na utang ng Pilipinas. These debts were incurred by past administration. Ito raw po ay inutang ng mga nagdaang administrasyon. Therefore, paying them off reduce our debt as a result of PBBM action. Dahil daw po sa ginawa ni Pangulong Marcos, ay nababawasan daw yung utang natin. Thank you for paying off their loans, Mr. President. Maraming salamat daw, Mr. President, dahil binabayaran nyo yung mga utang ng mga nauna sa iyong presidente. Di, ang galing naman pala ni Pangulong Marcos. Another achievement na naman po ni Pangulong Marcos. Binabayaran niya yung utang ng mga naunang presidente. Di po ba kahanga-hanga yan? Sabi mo ba dong wala silang maipagmalaki? Given na yun, na yung trillion na sinasabi nila ay hindi po maipagmalaki dahil pledges lang. Pero eto, hindi ba totoo itong sinasabi na to? Totoo po yan. Totoo po yan. Nagbayad pala si Marcos ng utang natin. Totoo po. Pero eto po yan, no? Ganito po yan eh. Bakit po hindi pa rin pwedeng ipagmalaki ni Marcos yan? Hindi naman po proyekto yan eh. Alam niyo po ba kung bakit hindi po pwede ipagmalaki yan? Kasi nasa batas po yan. Ito po, constitutionality of automatic, ang tawag po dyan, automatic appropriation. Meron po tayo na hindi gagalaw ang Pangulo, automatic po, kahit po sino ang Pangulo ng Pilipinas, meron po tayong tinatawag na mga automatic appropriation. Automatic na po yan, na nakalagay po yan, kasama po yung debt servicing. Ano po yung mga automatic? Automatic po na pasasweldohin ng kahit sinong administrasyon, lahat ng tao sa gobyerno. Naintindihan po ninyo? Automatic po yun. Ibig sabihin, ng automatic appropriation, kahit sino pong naupo, automatic po yun na magpapasweldo siya ng pulis, magpapasweldo siya ng sundalo, magpapasweldo siya ng mga teacher, magpapasweldo po siya ng lahat ng mga government employee. Automatic po yun. Hindi po ibig sabihin na pag may bagong pangulo, teka muna, pag-iisipan ko muna kung pasosweldohin ko yung mga teacher. Pwede po ba niyang pag-isipan yun? Hindi po pwedeng pag-isipan yun. Ang tawag po dyan, automatic appropriation. Kahit sino po ang pangulo, automatic po yun, dapat mong pasweldohin yung teacher. Ngayon, may pangulo po ba na magsabi, ang galing ko po, isa po sa proyekto ko, pinasweldo ko ang mga teacher at ang mga sundalo at mga pulis. Pwede po bang ipagmalaki yun? Automatic po yun. Kailangan mong pasweldohin yun. Hindi po maipagmamalaki yun bilang project. Nakukuha nyo po ba? Ganon din po yung debt servicing. Kahit sino po yung nakaupo, automatic po yun na magbabayad ng utang. Dahil yan po ay ginawa nating batas. Ang tawag po dyan, constitutionality of the automatic appropriation for debt servicing. Constitutional po yan, no? Ayan po. Kaya po, may porsyento po, kung ganito po kalaki yung budget, may porsyento po riyan, automatic po, ibinabayad natin sa utang. Automatic po, pinansusweldo sa teacher, pinansusweldo sa mga sundalo, pulis, at lahat ng government official. Sa kawalan po ng proyekto, nakakahiya po. Nahihiya po ako rito sa bobong tagapagtanggol ni Pangulong Marcos. Sa kawalan po ng maipagmamalaki, pati po yung mga automatic appropriation na hindi po proyekto, ipinagmamalaki na.
Hindi ba ako sigurado sa sinasabi ko? Sigurado po ako. Ano po ba ang hindi sigurado? Eto bago kita tanggalin, Micaela, para lang maliwanagan mo. Ano ang hindi sigurado na automatic ang sweldo ng teacher? Sa tingin mo ba, iuutos pa ng Pangulo ng Pilipinas, oy, ipinag-uutos ko, executive order, pasweldoin ng mga teacher. Executive order, pasweldoin ng sundalo. Ganun po ba? May executive order yon? Automatic appropriation po. Eto po, Hindi ko may... para po malaman ninyo. Yan mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balita nito. Subscribe na po kayo.